kasali. Ready na ba kayo? Excited na ba kayo, guys? Please type 1 if you guys are excited. Naku, sige nga, pakita nyo naman. Yung support ko, naku, talagang humila ako na lang. Para sa inyo, no? Because, wait lang kita, I believe, sabi ko nga, no, ang advocacy namin sa CLD Digitals, we have to keep on learning something new. And product branding, this is one thing na I think makakatulong sa atin para magkaroon tayo ng, oo nga, no, pwede ko rin palang gawin yan. Ganito lang pala kadali yan. So tuturo sa atin yan, pag-usapan natin yan with Sir John Chong later. Okay? So before we start, can I have some information about you guys? Actually, Sir John, nandito sa likuran ko, makikita niyo yung mga sagot niyo. Can you please type your business and where are you located so that he will be able to align it sa mga sa susunod yung mga sasabihin later. Sige na, pa-type naman. G, Ann, Lian, DC, Eugene, Aaron, can you type your business niche and then your location? For example, si Sir Eugene, as you can see, merchandising Taguig. How about the others, guys? Keep it going. E-commerce DC, Quezon Province. O, di ba? Layo nila, may Quezon Province pa. How about the others, guys? RTW Rodriguez Rizal, car detailing product Las Piñas, QC dropshipping now, but hopefully own store later. Home improvement Pampanga. Naku, maraming salamat guys for giving those information with us. Ano? And our topic for today is Product Branding 101. So anything about branding, pag-uusapan natin. And talaga bang ito makakatulong sa inyo sa e-com? Let's see later. But again, I'd like to ask you guys, ano po ba ang ine-expect ninyo sa magiging webinar natin for today? Can I have some answers? Can you please type? What's your expectation about product branding? Okay, or branding 101? So technically, anong meron dito sa branding na to na pag-usapan natin ang ine-expect ninyo? Tignan ko nga. Can I have some answers? Baka mamaya ang ine-expect ninyo, paano mapalaki ang benta ko sa branding? Mga ganyan. O hindi pala ganun yung topic this section. Diba? So, how to start or outsource, sabi ni Ann. Yan ang nililook forward niya, Sir John. How about the other? Si Ann lang ba ang tao dito? Nako, 27 tayo ha. Baka naman walang sumagot na iba. Galing Alibaba para mag-brand or own private label, enhance my knowledge about branding, and of course, import them. So those are the things, Sir John, that, we can actually align the discussion then as well. Again, no, the very reason why we're doing this as CLD Digitals alongside with my partner, Mark D, no, maraming salamat sa sa akin na tinutulungan ako ni Mark D na ma-share yung advocacy namin sa CLD. Kailangan makahila talaga tayo ng mga galing on a certain topic and then we have to discuss it together. Oh, sabi, clarity in creating a long-term brand. Oh, learn to have my own brand, sabi ni G. O, yan Sir John nakikita mo siya ngayon. Okay, so maliwanag naman medyo malakas ang boses ko. So later, tignan natin yung voices, Sir John, kung maaabot kayo so you can actually tell them kung mahina or what. Okay, so again, we are CLD Digitals. Our advocacy here is to keep on giving you free learning session or free webinar katulad ng mga ganito. No? So marami pa tayong mga nakaschedule ng mga webinar sa mga susunod na mga araw that you guys can attend to or ask for a copy sa recording. Kapag hindi nyo kayo naka-attend, pwede naman. Kasi I believe, busy talaga tayo, di ba? So, ganyan ginagawa namin sa CLD. Bigay lang ng value with regards on a certain topic para mas malaman ninyo. I know, na kayo, punong-puno na kayo ng awareness sa pagninegosyo. Eto na, ready na ako. Diba? So now we have to keep on learning naman on the skill side. No? Paano natin malalaman yung mga bagay na yun at may apply sa ating mga negosyo. Okay? Kami po sa CLD Digitals, what we do here is that we are actually helping and supporting yung mga nagsisimula pa lang sa e-commerce o kaya naman yung mga nakapag-umpisa na sa e-com pero biglang bumagsak yung benta nila and they don't know why. So, yan po yung ginagawa namin sa CLD Digitals. Kapag kayo ay nakipag-contact sa amin, we can actually give you guidance on how to optimize your store, on how to, go back to the old status of your store. Kung sobrang lakas before, tapos medyo humina. Nako, dalawa lang yan. Possible, meron ka pang hindi alam at meron ka pang hindi nagagawa. So yun. Doon lang kami pumapasok sa CLD. No, ina-identify lang namin kung ano yung mga hindi nyo pa alam at ano pa yung mga dapat ninyong gawin sa store. So magulat na lang kayo, yung pala yung mga dapat gawin. Kasi maraming sellers ngayon
Diba, Jeline? And then Sir John, madaming sellers ngayon ng nag-uumpisa lang, nasa start lang. Diba? Hindi na naka-move forward kung anong gagawin nila sa online store nila. Meron namang iba na ang laki ng store before, ang laki ng sales, pero biglang bumagsak but they don't know why. And now, alam mo yun, nasa stuck sila or na-overwhelm sila sa dami ng kailangan gawin. Ganon din ba kayo, guys? Na-experience nyo ba yung mga sinasabi ko? Yung feeling nyo stuck kayo, feeling nyo overwhelmed kayo, hindi nyo alam yung mga susunod yung mga gagawin. Yes, sabi ni JP, di ba? If you need help, you can actually reach out to CLD Digital so that we can help you. Okay? So I'll now give the floor to Sir John. Again, our topic for today, para sa mga bagong pasok, we now have 29 viewers, is product branding. We are also online. So without further ado, let me introduce to you Sir John Chung. Sir John, take it away. Here, sir. Yeah. Okay, screen share. Okay, hold on lang po Okay. And then, I'll go to Zoom. And share lang po ako. Screen. This one. Anong, ay, sorry. Here. Then, sir, kapag ano mo next time. Yes. Okay. And then the comments are out now. So, ang mangyayari sa dyan, you just have to read the comments here. Okay? Good afternoon. Good afternoon, guys. Siguro magbigay muna ako ng brief introduction about myself. So, right now I'll be sharing with you my knowledge about how to create a strong brand, especially dito sa Philippine setting. So, ayan. So, I came from I'm a graduate of UST and yung course ko is BS Commerce, major in Business Administration. So, more on sa business course yung kinuha ko dun sa UST. Sa work naman, I am the president of Swiss Fragrances Incorporated. I'm also the president of Brand Innovators Inc. Ang Swiss Fragrances Incorporated is a company that imports fragrance oils. So basically, we supply fragrance oils to different markets. Like for example, if you're a manufacturer of shampoo, lotion, sabon, anything na nangangailangan ng amoy, we can supply. So we import the products from a Swiss supplier. Then we supply them to different manufacturing companies, and we also do contract manufacturing. So we do products for different brands as well. So for example, we do products for later i-explain ko for mga foot care, facial care, personal care line, and even perfume line. So yun, sa Brand Innovators naman, ang company ng Brand Innovators is actually supplier for mga retail establishment like sila Mercury Drugstores, yung mga nasa mga malls na mga retail stores. We supply at the Brand Innovators, we supply facial care products. So we supply yung mga face creams, perfumes, drugstores. So, then I also am the founder of By the Liter. I don't know if you've heard of By the Liter. I founded the concept 2004. Bali yung concept ng By the Liter is actually supplying by bulk different personal care line for rebranding. So, ang concept ko ng By the Liter dati is actually para sa mga micro-entrepreneurs. So yung mga ibang gustong, dati nagbenta ako ng parang mga kits noon eh.
mga perfume kits na they can start selling their own brand of perfumes by just buying the kits from us. So isasali nila yun doon sa empty bottles, tapos didikitan nila ng sarili nilang sticker labels under their own brand, tapos ibebenta na nila. Then after By the Liter, 2007, I founded Aqua Swiss Perfume Bar. So I don't know kung familiar kayo doon sa brand ng Aqua Perfume Bar. It's actually a retail store ng perfume na actually refilling siya na store ng perfume. Nasa mga malls din siya. So nung before the pandemic, nasa mga 65 branches tayo, kaya lang medyo natamaan nung pandemic period kaya nabawasan siya. Pero it's still going strong sa malls right now. Medyo bumalik na yung market after the pandemic period. Ayun, I'm still the part owner of Aqua Swiss Perfume Bar. Also, before I founded rin Arctic Rituals Fragrance Library, it's also a retail store for perfume na nasa mga SM malls before. Ang concept naman niya is mga gourmet, mga gourmet scents na mga products. Then after that, I'm also a co-founder of a sneaker laundry business, which is yung LA Sauce Sneaker Laundry. Sa panahon kasi ngayon, di ba, maraming mga collectors na mga sneakers. Sino diyan ng mga maraming koleksyon ng mga sapatos? Comment lang kayo. Yan, so yung Si Aaron yan. So yung LA Sauce Sneaker Laundry, bali we specialize on cleaning and restoring mga mamahaling sneakers and also yung mga regular sneakers din, bringing back to life a lot of yung mga Jordans, di ba, yung mga nasisira yung sole. So pinapalitan namin yun. Tapos yun, this brand is also for franchising, under franchising din. Then I'm also a co-founder of a milk tea brand, which is yung Kurimi Milk Tea Bar. I don't know kung nakikita nyo na siya sa labas. Ang concept ng Kurimi, later on I will share the look of Kurimi Milk Tea Bar para makita ninyo yung ginawa namin dun sa konsepto niya. So sa mga affiliations, I was the president of Association of Filipino Franchisers Inc. way back 2017. So it's an association for franchisors na especially mga homegrown brands, mga local brands dito sa Philippines. So I became the president way back 2017, and I am also a certified mentor of the DTI Go Negosyo program for mentoring mga entrepreneurs all around the Philippines. Grabe, Sir Jan, ang dami mong affiliations, ha? We love it. So, okay naman yung boses ko? Naririnig nyo naman? Guys, can you please type 1? If loud and clear naman po sa end ninyo. Maraming salamat, Lian. Okay, let's go. So, okay. So, let's move forward. So, ano yung definition and purpose of branding? So, yun, ang definition na, di ba, is branding is the process of creating a unique identity for a product or service in the consumer's mind. Tapos, yung purpose niya is to differentiate your product from competitors, build a loyal customer base, foster brand recognition and trust. So, ang branding para sa akin, very, very important ang branding, especially pagka nagtayo ka ng negosyo. One, kung kunyari ikaw, reseller ka lang ng mga different brands or affiliate ka lang or nagbebenta ka lang, hindi ko naman sinasabing masama yun. If you're selling very well, if you're earning very well, that's good. Walang problema, hindi mo kailangan ihinto yun. Pero sinasabi ko lang na ang importance of branding is it will give you an edge, especially to your competitors. For example, nagbebenta ka ng candy. Kung reseller ka lang ng candy,
yung binibenta mong candy, pwede nilang makita sa iba. So pagka yung kalaban mo nagbagsak lang ng 25 centavos dun sa binibenta mong candy, lilipat na yung customer mo sa kanya. But if you have your own brand ng candy mo, let's say even if it's the same quality, but you have your own brand and nagustuhan ng consumers mo, hindi nila mabibili yun sa iba't ibang lugar. Kasi sa'yo yun. So sa'yo lang nila makikita yung produkto na yun and sa'yo lang nila mabibili yun. So that's the importance of branding. Branding is, for me, nakita ko yung isa sa importance niya when meron kaming episode before kasi sa business. Nung Asian financial crisis, medyo tinamaan kami sa negosyo, bumagsak kami. Yung pagkabagsak namin sa negosyo, hindi kami makautang sa mga bangko that time. Pero nung 2007, when I created Aqua Swiss Perfume Bar, dun ko na-notice na even if you only have, let's say, 2 to 3 branches inside SM Malls, which is the number 1 retail outlet dito sa Philippines, ang laking bagay. I will share you an experience. Meron akong kausap noon. May ka-meeting ako ng mga taga-bangko noon at that time. During that time, wala pa akong credibility again dahil nga bumagsak kami nung Asian financial crisis. Walang nagtitiwala sa amin na mga bangko para pautangin kami. Although continuous yung business namin, when I started to have my own brand, which is yung Aqua Swiss Perfume Bar sa retail stores, makikita mo yung difference ng excitement ng mga taga-bangko habang kinakausap ka. So, nung sinabi ko sa kanila na ito, meron akong create na brand ngayon, yung Aqua Swiss Perfume Bar, it's for franchise. And right now, I have 3 branches sa SM Malls. Tapos, makikita mo, yung isang kausap ko, sabi, ay talaga sa inyo yun, Sir John? Sabi niya, nakikita ko yan eh. Nakita ko na yan sa mall. So, very excited sila na even if I only have 3 branches. And sabihin na natin, hindi naman ganun kalakihan ang kinikita ko dun sa mga kiosk business dahil nga sa mga kiosk business, unlike online business, your market is the whole Philippines or even international. But for the kiosk business, ang market mo is nandun lang eh. Dun sa particular mall na yon. So even if ganun lang kaliit yung business na napapasok niya, but because of the brand, makikita nyo nag-turn around yung mga bangko na kausap ko, yung mga creditors. Sabi nila, ay, baka kailangan nyo ng loan facility, sir. Kasi pwede namin kayong pautangin para to expand your business. So yun Kumbaga sila na yung lumapit pala, Sir Yes. Jan. Sila yung mas naging excited compared to before na alam nila na bumagsak yung business namin and kulang ako sa puhunan. So makikita ninyo na your brand alone is an asset. So eventually, pagka sumikat yung brand ninyo, magkakaroon niya ng halaga. Meron niyang halaga na eventually you can sell that brand, even the brand name alone. It's an important it is an important part of your company. So meron kayong tanong with regards to sa sinabi ko para pwede kayong pwede kayong maglagay ng mga questions niyo habang nagdi-discuss tayo para hindi matabunan habang Is branding applicable to a highly commoditized B2B product? Yes, it is. Like for example, me, I am a supplier of fragrance oil. So I supply to B2B businesses. So instead of meron kasi akong brand na ini-import, then I am the exclusive agent of that brand. Pero sa mga retail customers ko, ang pinasikat ko is yung brand ng company ko, which is yung Swiss Fragrances. So ano yung importance nun? Ang importance kasi nun, even if you have the exclusivity
of para doon sa mga nagtatanong na ano, 'di ba, yung may mga gusto mag-import diyan. So even if you have the exclusivity of a certain brand, you still have to build your branding of your company. Kasi hindi natin masasabi anytime. Alam mo naman ng mga principal suppliers abroad, anytime makakita lang yan ng mas malakas magbenta sa iyo, anytime magsusulat lang yan sa iyo, sasabihin, "Oh, we will end your contract. You're not the exclusive partner anymore." So, ano mangyayari sa iyo noon? 'Di ba? Pagka bigla kang iniwanan ng isang principal supplier, pwede ka mapilay. So, branding for your principal business or your B2B business is an important part as well. Kasi kung meron kang sikat na brand na supplier ka ng ganitong particular product, even if magpalit-palit ng brands ka na kinikerry, yung tiwala ng customer nandun sa brand ng company mo. Wala dun sa pinaka-brand ng product. Any more questions? Parang kala mo lang brand lang pero ibang trust din pala nagagawa sa mga financial institutions. Yes, malaking bagay talaga. Look at Mercury. Mercury Drugstore, di ba? Mercury Drugstore is a brand of drugstores that carries a lot of brand names, di ba, ng product lines. Pero bakit ang tao bumibili sa Mercury compared to other butika? Di ba? Pare-parehas naman silang nagbebenta ng different brands na binebenta din dun sa butika. Ang ginawa ng Mercury para mapasikat yung branding niya is gumawa siya ng tagline. Nasa Mercury Drug, ang gamot ay laging bago. 'Di ba? Yun yung doon sumikat ang Mercury Drug sa mga radyo may mapapakinggan mo 'yan na Mercury Drug, ang gamot ay laging bago. Diba? So, isa yan sa part ng enhancing your brand as a company and as a brand name na you build the trust of your customer. Yun nga, 'di ba? Build a loyal customer base. So, yung customer loyalty nandun sa branding mo, especially yan for even if your business is a B2B business. Any more questions? So right now, sir, we are now 53 participants, sir. Okay. Welcome sa lahat ng mga bagong pasok. So let's go to the next slide. So ito, ang key elements of a good brand name. So ayan, number one is yung simplicity. So yung usually kasi 'di ba pagka nagki-create ka ng brand, minsan kung ano-ano yung iniisip natin pangalan, kailangan yung iba masyadong mahaba, 'di ba? Yung iba naman masyadong complicated basahin, hindi mo na ma-realize yung hindi na matandaan ng mga customers natin yung brand. So very important 'yan. So yung simplicity, it's easy to pronounce, spell, and remember. Very important yung remember kasi kailangan natatandaan ng mga customers mo kasi nga yun yung ano mo dun sa brand mo 'di ba? Pagka kunyari naisip nila na bumili ng particular food, 'di ba? Kunyari gusto ko kumain ng chicken. Ang unang naiisip ko Jollibee, 'di ba? Dahil sa Chicken Joy. 'Di ba? So, yun yung importance dun sa yung madaling maalala yung brand. Relevance, it reflects the brand's values. 'Di ba? Yung mission ng brand and yung market na sineserve niya. So, yan, itong mga key elements na to, it's not necessarily naman na susundin mo lahat yan. Pero kumbaga, ito yung mga pointers mo or mga guidelines mo on creating your own brand. So, we go to the uniqueness. So, uniqueness is very important. So, a lot of people kasi, di ba, pagka gumagawa ng brand, minsan manggagaya na lang, tapos papalitan lang yung letra. Di ba, sa China, ang daming ganyan, di ba, manggagaya ng different brands tapos may isang letra lang na pinapalitan. So
try to be distinctive and try to think of words na talagang yung maiiba ka sa mga kalaban mo. So, yan, distinctive, not easily confused with other brands. So, yun nga sinabi ko, wag yung parang nanggaya ka na lang tapos may pinalitan ka lang na something. Mamaya may didiscuss ako doon sa mga brands na yun. Meron akong ipapakita mamaya na medyo ganun yung ginawa. Scalability. So, can grow with the company and adapt to new products and markets. So, ang ano natin, yun. So, yung scalability, ibig sabihin yan is pagka nag-iisip tayo ng brand name or company name or what, depende kasi yan doon sa produkto na ibebenta mo. So, kung kunyari, magbebenta ka ng mga sapatos, for example. So, meron kang i-create na brand nung sa sapatos. Pero, dapat yung brand na i-create mo can also cater to, let's say, sa sneaker accessories or sa shoe accessories. So, hindi pwedeng yung brand na inisip mo, may nakalagay ka agad na sapatos lang or what. So, yun yung sinasabi natin na kailangan pwede ka mag-scale. Kung ang binibenta mo is pagkain, yung brand name mo, wag mong ilalagay lang na hotdog yan. Kasi meron ka pang idadagdag na burger dyan or may idadagdag ka pang iba't ibang produkto. Pag hotdog lang yan, makikilala ka lang sa hotdog. Diba? So, yun yung sinasabi natin na kailangan scalable yung produkto mo. At the same time, isa pa sa scalability is napapansin ko dito sa Pilipinas, napakarami sa atin na para mapadali yung pag-isip ng brand, initials na lang natin nilalagay natin, 'di ba? Kunyari, JC Perfume, 'di ba? Yung mga pangalan na lang ng anak natin or what. Hindi ko sinasabi na mali 'yun. Pwede pa rin talagang sumikat 'yun. Pero ang sinasabi ko lang na pagka ang gusto mo na brand is gusto mong mag-scale siya, dapat kasi sa panahon ngayon, napakaliit na ng mundo natin pagdating sa marketing and sa selling, di ba? Makikita ninyo, mag-order ka ng products sa Shopee, may dadating sa iyo galing sa UK, may dadating sa iyo galing sa China or sa Singapore or sa Hong Kong. So lumiliit na yung mundo natin. So dapat ang iniisip natin na brand would cater not only for the Philippine market. It would also cater to the products or to the market international. So dapat ganun ka lawak na kaagad yung pagtingin natin when it comes to coming up with your own brand. So wag mong iisipin na pang-Pilipinas ka lang. Ang iisipin mo kaagad, ay bebenta ko to sa abroad. So dapat yung branding ko would also fit or would also cater to the international market. So, ito may question dito si Nerissa. Need po ba malaking capital for startup kapag gusto ko mag-rebrand ng isang product? Paano ang application sa FDA para maging legit ang product? Yun, actually, sa totoo lang, depende kasi yan sa makukuha mong contract manufacturer. Usually kasi, mga contract manufacturer may tinatawag dyan ng mga MOQ, which is yung minimum order quantity. So, ang halaga niyan, may mga contract manufacturer naman na maliliit lang nagsi-start. Sa mga rebranding naman, may mga manufacturers na may products na tapos papalitan mo na lang ng brand. Sa FDA, usually ang contract manufacturer or yung mga brand owners na manufacturer ang bahala doon. Pero syempre, i-charge ka na lang nila ng particular mga
particular requirements dun sa pag-apply ng application ng FDA. Usually, pagka magpapa-contract manufacturer ka, yung company mo should also have an FDA license. So, usually ang FDA license niyan is either distributor ka, LTO for distributorship, or LTO as a trader, licensed trader from the FDA. Marami namang mga nag-a-assist na companies na ngayon para sa mga ganyan. Pero after that, you will have a contract with your contract manufacturer para doon sa brand na ipagagawa mo. Then sila na yung mag-a-apply nun sa FDA, or pwede rin ipa-apply doon sa mga independent companies na nag-handle ng mga application ng mga FDA LTO license. So let's In short, easy lang naman, Sir John, ano? yes, hindi naman siya ganun ka-complicated. So yan yung legality. So make sure na yung brand name na may isip ninyo or gagawin niyo is free of trademark conflicts and legally protectable. So yung trademark is very important. You should check first, let's say sa IPO field. Mamaya siguro ipapano natin yung ipofield.gov.ph. Doon kasi yun yung tinatawag na intellectual property office ng Philippines. So doon ma-check natin sa trademark search na tab niya. I-type nyo yung pangalan na gusto ninyong gawin. Tapos makikita nyo doon kung may mga kapangalan kayo doon sa trademark. Para kung wala kayong kapangalan or may kapangalan man kayo pero different product line yung binibenta niya, pwede nyong subukan i-apply siya para ma-apply yung trademark under your name. Kasi yan yung magpoprotekta sa inyo para dun sa branding na kinreate ninyo. Once na bigla kayong lumaki, may nanggaya sa inyo, pwede nyo silang habulin. Emotional connection. So, emotional connection resonates with the target audience and evokes positive emotion. So, ito usually ano naman yan, yung mga iba, 'di ba? Parang pagka nag-create ka ng branding, minsan yung brand na kine-create mo is na nagkakaroon ng connect, 'di ba? Doon sa mga target audience ninyo, 'di ba? So, ganyan yung usual na ginagawa ng mga multinational companies, 'di ba? Pagka nagka-create sila ng brand, 'di ba? Yung kunyari clean Ayan. So yung mga clean na brand, 'di ba? Parang yun, parang immediately parang naano kaagad doon sa target audience na parang parang pang malinis tong na to, tong product na to. So yung iba nilalagyan ng something essences, 'di ba? Na para branding pa lang, maamoy na nila yung to. Ano po ang strategy and na makaka-help para i-maintain brand relevance over time? Yan, yung sa brand relevance is actually more into parang ano yan when it comes to sa mga marketing na kailangan kasi doon sa target market ninyo and doon sa marketing strategy ninyo, you always emphasize your branding. Kaya manonotice ninyo sa mga posters or sa mga advertisements, laging nakatatak doon yung brand ng produkto kasi yun nga, hindi pwedeng malimutan yan ng mga tao. I'll give you an example na hindi nila na market well doon sa mga tumatandang market. I don't know if you've heard of the brand. Nakakaloka, Sir John, yung tumatandang market. Ano yan? Kasi para mabigyan ko kayo ng example dun sa product brand relevance.
sino sa inyo ang nakakatanda sa brand ng Angel's Breath Cologne? Oh, Wala. type ka. Angel's Bread Cologne. Angel's Breath. Oh, Angel's Breath Sir Jan, Cologne. di na namin natatandaan yun. Oh, ito Meron meron dito isa. si Ann. Ann. Ang laya age Oh, si reveal Mark na. Ann. High school days. Oh, high school days ni Ann. Oh, si Jeep. Angel's Bread Cologne, as in bread? Angel's Breath. Napaka-kilalang brand niyan. Ang Angel's Breath Cologne. Yan. Natatandaan nyo, no? So, ang Angel's Breath Cologne para po sa mga bata na hindi na natatandaan niyang produkto na yan. Isa yan sa Kailangan ko palang bumili baby cologne na napakasikat noong 80s to 90s na era. So ako kinalakihan ko yan. Ang Angel's Breath na cologne. It's supposed to be a Spanish brand cologne, pero dito yan naisip sa Pilipinas. So napakaganda nung ginawa niyang branding that time kasi very yan. Actually ni-register yung brand or ni-register yung company sa Spain talaga to have that international feel. Pero it's a Filipino brand, yung Angel's Breath. Ang mali lang nila is yung mga tao na gumagamit sa kanya that time, which is yung 80s and 90s, hindi na nila na i-market doon sa mga tumatanda at doon sa mga bata naman na gumagamit na ng pabango ngayon. So, yan yung isa sa problem na sinasabi ko na hindi na niya tinuloy-tuloy yung product marketing niya doon sa branding niya ng Angel's Breath. Kung tinuloy-tuloy niya yun, dapat yung mga dating gumagamit na ngayon may mga anak na, mapagamit pa nila sana sa mga anak nila. So, yun yung isa sa mga doon sa with regards to your question. Kaya para maging relevant ka ngayon, dapat kunin niyo yung services nila CLT dahil sila magaling sa mga social media marketing, sa pag-a-ads, sa pag-post sa TikTok. So, you need these companies to help you become relevant again to your specific target market. Kasi nga, ngayon, Gen Z na di ba? Layo na nung Generation X Generation X pa yung gumagamit ng Angel's Breath before. Pero ngayon, yung mga Gen Z, hindi nila alam kung ano yun. Di ba? So, you need to have that marketing services to help promote your brand para maging relevant ka through the years. So you need to adapt. You need to adapt to the growing and to the aging market. So yun yung natin with regards to the brand relevance. So ayan yung next natin is yung adaptability, suitable for different languages and cultures. Yan yung sinasabi ko kanina na huwag niyong iisipin na pang-Pilipinas lang yung produkto ninyo. Isipin niyo kaagad na itong produkto ko, ibebenta ko rin to eventually worldwide. Kasi nga, dahil sa online business, kayang-kaya mo na yan ibenta sa abroad, di ba? Ako, Sir Jan, very much in time, no? Sa Saturday kasi meron kaming free webinar for exportation. Yes. So talagang dapat ganong level pala, angle na rin pala nila doon, ano? Yes, oo. Kasi nice. Okay. Napakaliit na ng mundo ngayon when it comes to selling, di ba? Yung wife ko may binili na H&M product, pagtingin niya doon sa packaging, galing sa UK. Sa Shopee niya binili yun or ewan ko kung sa H&M mismo na site. Pero ibig ko sabihin, ganun na nag-e-evolve ang market for online services. So might as well take advantage of that. Dapat world-class quality, yung isa pa lang. Yes, tama yan. Pagka nag-iisip kayo ng produkto, huwag kayong mag-iisip ng produkto na pwede lang. Kumbaga, huwag niyo sasabihin, pwede na yan. Mabebenta ko na ito dito sa Pilipinas. Hindi. Dapat ang iniisip ninyong produkto is yung pwede mag-scale
sa international market. Kita niyo si Potato Corner, 'di ba? Ang pangalan ng Potato Corner is very very much scalable. 'Di ba? Na-conquer na niya kahit sa US. Meron akong isang store dati sa US sa may Americana at branch sa may LA, California. Yung Potato Corner na kiosk doon, pinipilahan ng hindi Pilipino. Ganun nakalakas ang Potato Corner abroad. And you would be so proud na for a cart business, food cart business sa Pilipinas, umaabot sa iba't ibang bansa and kinikater ng mga Pilipino. Yun, makikita ninyo na I'll give you a certain a story na you need to have a unique brand para makapasok na ngayon sa international field. Which is, di ba, ang Potato Corner is French fries. Pinakamalagay lang naman yung street food. Pagpunta ng Ay, Potato pamute Corner lang po. pagkapasok ng Potato Corner sa US, merong Pilipino. This is a true story. Merong Pilipino na naglalakad doon sa store nung inaayos pa lang that time, magbubukas pa lang yung Potato Corner. So merong Pilipino na naglakad doon, nagpas sa kiosk ng Potato Corner. Sabi niya, you're selling ice to the Eskimos. So nagulat yung consultant namin, franchise consultant namin kasi is the same franchise consultant of Potato Corner. So sabi, ice to the Eskimos. Ano ibig sabihin nun? Di ba? Parang, nagbebenta ka ng yelo sa mga Eskimos. Yung French fries, dito galing yan sa Amerika. Di ba? Dito sumikat ang French fries. Sa tingin mo, sisikat ba yung Potato Corner? Alam niyo kung ano yung sinagot ng consultant? Yes, we're selling flavored ice to the Eskimos. So napahiya ngayon yung tao, di ba? Oo nga naman. Bakit? Nakapagbenta na ba ang American company ng flavored fries inside the US? Wala. So that's the uniqueness of Potato Corner. That's the uniqueness of a Filipino brand na you can conquer the international market because of that uniqueness. And at the same time, of course, the quality of the product. Dapat syempre, maganda yung quality mo na you can go at par with your international competitors. So very, very important yun. All right, sir. So next na tayo. So ito yung mga lang naman to, mga simple guide lang, mga steps to create yung good brand name. Of course, number one, magbe-brainstorming muna kayo, di ba? Try to brainstorm the brand. Hanap ka ng mga mga kaibigan mo or mga customers mo, mga suppliers mo or mag-pool ka ng isang group, di ba? Parang pwede ka mag-create ng FGD, di ba? Yung mga focus group discussion, di ba? It doesn't need to be very formal, but with a simple table, di ba? Si Alibaba nga nasa bahay lang niya, di ba? Pinag-usapan yung nagsa-start siya ng Alibaba. Doon niya lang pinag-usapan, tapos lahat pa hindi sumang-ayon sa kanya, isa lang yung nag-vote na para ituloy niya Alibaba. So you need people's suggestions for you to come up with your own brand. So market research, 'di ba? Understand your target audience and competitors. So titingnan mo kung sino ba yung mga kalaban mo sa ganitong produkto. Sino ba yung mga customer base mo? Gen Z ba yan or medyo mga tito-tita na pala yung market mo? So doon mo ibabagay yung branding mo. Tsaka pagka tinitingnan mo yung mga competitors mo, more or less you would have an idea
na oo nga, ano, maganda tong ginawa niya dito. Ito yung ginawa niyang branding kasi yung target market niya is ganito. Ako, I usually research sa Pinterest. Kung familiar kayo dun sa Pinterest na website or app, doon ako nagche-check ng mga nagche-check ng design, doon ako nagche-check ng mga itsura ng logo, doon ako nagche-check ng mga brand names. Ta-type ko yung kunyari, pag lalabas ako ng corn dog. So maglalagay ako doon corn dog logos. So lalabas na doon yung mga competitors ninyo, lalabas na doon yung mga itsura ng mga brand nila, pangalan ng brands nila. Doon makakaisip ka na. So, maiisip mo na, ay, pwede ko pala pagdugtungin yung ganito or pwede ko pala ibahin yung word na ganito para to create your own brand. So, maganda yun pagka na-check nyo sa yung Pinterest yung Pinterest na website. Very, very informative siya, especially sa mga designs. Makikita mo yung makikita mo dun yung mga different designs sa iba't ibang parts of the world kasi nga siya, di ba? Worldwide yung app niya. So makikita ninyo yung mga kanya-kanyang designs. Yung next naman is yung feedback loop, di ba? Yung test potential names with yan, yung sinabi ko kanina, di ba, sa focus group, sa mga surveys. Tapos yung trademark check, ito na naman, di ba? Ito yung website na pwede niyo pag-checkan, yung ipofil.gov.ph. So pagdating niyo dun sa site na yan, hanapin niyo dun yung trademark search. Tapos doon ta-type nyo na yung trademark na gusto ninyong i-register. Tapos makikita nyo na kung may mga naka-register na may mga naka-register na mga brands doon. So ang next is yung domain, di ba? Yung domain check. Pagka dito kasi sa Philippines, usually hindi na tayo masyado nagwe-website, pero kasi sa abroad, sa international market, website pa rin yung tinitingnan ng mga potential customers or potential kasi sino ba dito, 'di ba? Meron dito nasa e-com no? Yung sa e-com I think usually parang Spotify Yes, meron. yan. Yeah. So, website 'yun. Sa website sila nagbebenta kasi 'yun yung parang landing page 'di ba? Nung mga Yes, exactly. so important pa rin na i-check ninyo yung domain ng brand ninyo kasi yun yung hahanapin din ng mga potential customers ninyo. So sa final selection, you choose a name that ticks all the boxes. So yun, 'di ba kung ano yung mga kanina, 'di ba yung parang nilagay natin yung mga parang mga simplicity, 'di ba? Yung mga characteristics of a good brand. So, yun na yung ipipiliin ninyo. And don't worry kung kunyari hindi man nag-take off yung brand na naisip ninyo. Ganun lang talaga yun. Kasi ako, marami na akong naisip na brand. Marami rin akong nalugi na brand. So, yung kanina, nakita ninyong Arctic Rituals. Umabot rin yung stores ko na ng mga 15 to 20 branches sa SM Malls. Pero ngayon, wala na. Nalugi rin siya. So, at that time, parang masyado siya naging maaga doon sa market. So, wag kayong mawawalan ng loob kung kunyari yung naisip ninyong brand hindi pumutok or hindi pumatok. Ganyan talaga eh. Minsan either yung timing or minsan hindi lang talaga bagay doon sa market na binibentahan mo. So, isip lang ng isip. So, you just create and you just think of different brands tapos ipilan mo na yan. Parang i-reserva mo na yan. Magkano ang pagpapatrademark? Wala akong idea right now pero hindi naman siya ganun kamahal. Siguro makikita nyo siguro doon sa website ng IPO Phil. Pero one thing lang before you trademark your brand pala, usually si IPO Phil gusto niya ginagamit mo na yung brand. So you need to use the brand
doon sa produkto mo kasi pagka nag-submit ka kasi ng mga requirements ni IPO Phil, hihingi yan ng mga ng mga proof na ikaw talaga yung gumagamit ng brand. So ano ba yung mga proof? Let's say sticker labels, 'di ba? Resibo o kaya packaging, 'di ba? Yung mga boxes mo, yung mga paper bag mo na nakatatak yung brand na yon. Kasi hihingin nila yon kasi nga syempre bago nila ibigay sa yung brand, kailangan ah, na ikaw talaga yung nakaisip nun, na ginagamit mo talaga yun. Kasi syempre, baka mamaya, inisip mo nga, kaso, pinark mo lang doon yung pangalan sa nagbayad ka lang ng IPO. Pero hindi mo naman ginamit. Parang, it's going to be unfair to different people na who would actually use that brand. So, yun yung importante. Magamit mo rin muna yung brand mo bago mo rin siya ipasok sa IPO field. So ito, magbibigay na ako ng mga examples, di ba, na mga good brands, di ba? Ito, example of a good brand name. One, of course, Jollibee. Everyone knows Jollibee, di ba? It's a world famous brand na siya, di ba? Na nasa iba't ibang bansa na nakita nyo, di ba? Nakuha niya yung simplicity, di ba? Easy to pronounce, easy to spell, di ba? Madaling matandaan. Tapos yung relevance niya, di ba? Reflects joy and happiness, di ba? Parang pagka kumain ako ng Chicken Joy, masaya na ako. Di ba? So, yun yung doon pumapasok yung relevance niya. Uniqueness naman niya, very distinctive siya kasi di ba? And stands out in the market. Siya lang yung nag-iisang bubuyog sa food industry. Di ba? So, yun yung mga examples na sinasabi natin na pagka nag-iisip ka ng brand, kailangan maging distinctive ka. Ikaw lang yun, di ba? So, yan yung mga characteristics ng good brand name. So, next, ayan, si Bench, di ba? Bench is also a known brand dito sa atin. Very simple, di ba? Very simple, very short, and yet memorable yung brand niya. Relevance niya implies stability, di ba? Yung ibig sabihin kasi ng Bench is stable, reliable, di ba? Yun yung niya. So parang inaano niya na sa fashion industry very stable, very reliable yung branding niya. Scalability, adaptable, di ba? Yan yung sinasabi ko kanina, di ba? Yung brand mo ng Bench can also you can also sell bags, not only mga garments, but you can also sell fragrances, you can also sell slippers, you can also sell shoes. So napakalaking product lines ang pwede mong ibenta under one brand. So yun yung sinasabi ko kanina na pagka nag-iisip kayo ng brand, you can think of brand that would be scalable na pwede ninyong i-add dun sa sa product lines niyo. Excuse me. Yeah. So next, ito sa fashion din, fashion industry, di ba? Yung bio. Very simple rin, di ba? Ang bilis tandaan. Bilis i-spell, di ba? For four-letter word. Yung relevance niya, bio is a Filipino word. Yung word niya is derives from dress, di ba? Yung meaning ng dress, di ba? So relevant siya to the fashion industry, di ba? So yun yung sinasabi ko na yun. Pagka nag-create ka ng brand, you need to be relevant. Yung emotional connection niya evokes sense of national pride, di ba? Kaya makikita niyo dati si Bayo, di ba? Mga models niya, di ba? Ang ginagamit niya mga local artists, di ba? Sila Lea Salonga, mga local artists talaga yung pinopromote niya. So, ito ano rin to, di ba? Yung katulad kanina, yung parang scalable, di ba? Yung bio can be perfume line, di ba? Nag-supply tayo dati sa bio ng mga perfumes niya. So
They can sell perfumes under that brand. They can sell slippers. They can sell sandals. They can sell a lot of different product lines under one brand. So, ganun yung magandang gawin na pagka nag-iisip kayo ng brand, isipin nyo kaagad yung future ng brand name ninyo. Any questions? Okay, sir. Okay. So, next na tayo, next. Ito sarili na namin brand. So, tiningnan ko rin yung ano. Hindi ko naman sinasabing it's a good brand. Pero may mali rin ako dito. Ano yung mali ko dito? Sa simplicity. Kasi yung brand ko mahirap i-spell, 'di ba, yung Aqua Swiss. Pero may istorya bakit ko ginawang ganyan yung spelling niya. Kasi alam naman natin na sa Pilipinas meron pa ring tinatawag na yung colonial mentality na tinatawag, 'di ba? Yung parang lagi nating iniisip na hindi pagka imported yung produkto, laging mas maganda yung quality. So, kaya ko pinasok yung word na Swiss, which is yung SUISSE. It is an alternate spelling of the Swiss word, which is yung SWISS, which is also used by company sa Switzerland, yung bank nila, 'di ba, yung Credit Suisse. So, kaya yun yung ginamit ko para yung authenticity ko of the brand na makarelate sila sa Swiss na brand nandoon. So, kaya ako ginamit siya yung word na Aqua Swiss. Kaya yung mga iba pagka pinopronounce, minsan nagkakamali, sinasabi Aqua Swissie o Aqua Swiss. Basta yung mga iba na nahihirapan i-pronounce. Pero I need to use that spelling just to give me that credibility na this is a Swiss brand. One example, nung nilaunch ko yung Aqua Swiss way back 2007, that was the time bagong bukas pa lang yung Landmark Trinoma. December 2007. Nung nagbukas siya sa Trinoma, yung cart ko nung pina-ingress ako sa mall, magugulat ka, ang katabi kong mga brands, sila Hugo Boss, sila Lacoste, sila YSL, sila Ralph Lauren, nasa tapat namin yung mga local brands katulad nila Aficionado, Zenzes, and other local brands. So, doon pa lang, nakuha ko yung gusto ko doon sa branding ko. Kasi gusto ko nga na maisip nila na this is an imported brand. Although it's a Filipino brand, I'm using our fragrance oil, which is a Swiss-based fragrance oil. So, yun yung purpose ko. That's why I used the word Swiss na with a different spelling. Yung relevance niya, yun nga, yung meaning ng aqua. Aqua is it means water in Italian, diba? So it means water in Italian, tapos yun nga, aqua, water rin sa diba, in English. So it is often associated with purity and freshness, diba? Tapos yung Swiss naman refers to Switzerland, which is known for high quality luxury products. Kasi when I came out with Aqua Swiss, marami na akong kalaban sa market, di ba? Yung mga aficionado, yung mga prescripto, yung mga Zenzes, matagal na silang nauna sa akin. So ano yung way ko para ma-differentiate yung brand ko sa market, di ba? Siyempre, pag pumasok ako, pagka me too lang ako, di ba? Parehas ko lang sila, parehas ako ng presyo, parehas lahat. Hindi ako naiba, hindi ako pupuntahan ng tao. So, what I did is, gumawa ako ng produkto
na tinaasan ko yung quality sa market. So lahat sila nasa EDT lang, which is yung eau de toilette na pabango. So ako, ginawa ko eau de parfum. So ginawa ko, tinaasan ko yung concentration, tinagalan ko. Pag in-spray mo yung perfume ko sa damit mo, hanggang kinabukasan maamoy mo. Ganun siya katagal, ganun siya katapang. So yun yung inaano natin na you need to have a certain differentiation sa kalaban mo when you're coming up with your own brand. So with that, ginawa ko, mataas yung concentration ko, pero mas mahal ako sa kanila. So ako lang ang pinakamahal na pabango that time when I came out with Aqua Swiss. You wouldn't believe na bebenta ko yung pabango namin at 10 pesos per ml. So meaning ang 10 ml ko sa EDP is already 100 pesos. Compared to aficionado that time, they're only selling it at 45 to 50 pesos. So kalahati lang sila. Ako yung mas mahal. So isa sa magiging tanong natin dyan is, paano ako nakabenta? Di ba? So doon pumapasok yung uniqueness. Ito, yung next natin, uniqueness. Yung uniqueness namin, not only with the name, but also with the look of the store. So, ito yung itsura ng store namin. So, makikita ninyo, para siyang alak nakasabit. Kaya tinawag ko siyang perfume bar. So, makikita ninyo na pagka nakita nyo siya sa mall, mahilig ka sa pabango, naghanap ka ng pabango, mapapahinto ka sa store ko. And even if I'm selling it double the price of the competitors, I still get the market. Kasi ganito yan. Sa pabango, meron tinatawag na low-end market, middle-end market, and high-end market. Di ba? Sino ba yung gumagamit ng low-end market? Yan yung mga gumagamit ng mga baby cologne, di ba? Yung mga murang pabango na nakikita natin even sa online, di ba? 100 plus, 200 plus. Middle market is, yan yung mga may kayang bumili ng pabango, pero ayaw naman nila yung sobrang mahal, di ba? Na nasa mga 10,000, 5,000, 7,000 per bottle. So yun yung tinarget kong market, which is mas konti yung market noon. So ang ginawa kong strategy with Aqua Swiss is, I don't know kung familiar kayo sa narinig nyo na yung Blue Ocean Strategy na book. Yes, sir. Yan. So yung Blue Ocean Strategy na book sa Harvard yan, 'di ba? Isang Harvard professor yata yung nag-write nung Blue Ocean. Ang strategy niya is not to compete head on with your competitors. Meaning wag kang lalaban ng patayan ng presyo. 'Di ba? Yung patayan kasi ng presyo, ang tinatawag na yun yung tinatawag na red ocean kasi mapula 'di ba? Bagsakan ng presyo Sale, 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 'di ba? Babagsak kakalahati mo yung presyo ng kalaban mo para makuha mo yung market. Yun yung red ocean. Ang blue ocean is different. So ang blue ocean is sasama ka lang sa agos ng tubig, 'di ba? Baga parang you think of a way to differentiate yourself na para umangat ka dun sa tubig and sumama ka dun sa agos. So, one example of a blue ocean strategy na ginamit sa market na ngayon is si C2. C2 na iced tea, di ba? Which is Gokong Wei product, di ba? Sila Robina product. Ano yung ginawa nila sa C2? C2 is targeted for beverage, di ba? So ano ba yung mga kalaban yan? Soft drinks, di ba? Coca-Cola, number 1. Magkano yung presyo ni Coke? Magkano ang presyo ni C2? Malayo yung presyo ni C2, di ba? Mas mahal sa Coke. Pero
kinain niya yung market ni Coke. Bakit? Kasi binranding niya na ang C2 is a healthy alternative. Hindi naman natin alam kung talagang healthy ba siya, pero yun yung ginawa niyang branding. Healthy alternative to soda. Di ba? So ngayon, kung ako, medyo nag-iisip ako ngayon na, nako, hindi healthy yung soda eh. Ano yung alternative ko? Ang pwede kong maging alternative, makikita ko, ay si C2, healthy, nakalagay ah. Di ba? Dahil supposedly, tea siya. Di ba? So, yun yung ginawa niyang branding. Na hindi ka lumaban ng patayan sa presyo, pero naka-create ka ng sarili mong market and after a period of time, kumain na siya ng market ni Coca-Cola. So, yun yung inaano natin sa branding. Na it doesn't necessarily Pasali ako next game. na mas mura ka. Doesn't necessarily mean na mas mura ka. Sa'yo pupunta yung customer, di ba? It all depends on your marketing. It all depends on your strategy. It all depends on your quality as well. Merong mga designer bags, di ba? Makikita ninyo yung Goyard ba yun, Jeline? Goyard ba yung name nun? Yung mamahalin na na designer bag? Pagka nakita mo itsura, tarpaulin lang yung itsura na ginawang bag. Ang presyo ngayon 100 plus thousand. So that's what you call branding. Naka-create siya ng brand niya na dahil dun sa pangalan niya, kahit na yung quality, di ba? Yung mga katsa-katsa ngayon ginagamit na ng mga designer brands, pero pagka binenta, very very expensive, di ba? Yan, si Gentlewoman, di ba? So, pagka nakita mo, di ba? Napakasimple lang eh. Napakasimple lang ng idea, napakasimple lang ng product, pero tinatakan niya lang, di ba? Nagtatak lang siya ng Gentlewoman doon sa produkto niya. Nag-click na, di ba? Tapos nabebenta na niya ng maganda. So, yan yung sinasabi ko na si Gentlewoman is an example of a very simple name, di ba? Very simple, Gentlewoman, di ba? Targeted to woman, di ba? Targeted to sa mga babae. So, brand niya is scalable, di ba? Pwede kang gumawa ng accessories, shades, or even damit, pwedeng tugtungan yung brand na yan. So, yan yung sinasabi ko sa inyo na pagka nag-iisip kayo, isipin niyo yung future ng company niyo, future ng brand niyo para dun sa next level product line niyo. Ito, yung next brand na ginawa ko, which is yung LA Sauce Sneaker Laundry, di ba? Yung sinasabi ko kanina. Very simple, di ba? LA na brand, yung sauce, yung sauce is actually a slang word for style. So, ang tawag sa kanya, di ba? LA Style Sneaker Laundry. Yung Sneaker Laundry describes the business, describes the service. So, madali siyang tandaan. Yung LA is actually an initial of my brother-in-law kasi siya kasi mahilig talaga mag-ayos ng sapatos. Ako lang yung nag-ayos ng branding, ako yung nag-ayos ng logo, and ako yung nag-ayos ng look. Yung LA, initials yun nung brother-in-law ko, which is yung si Leroy Alvis. Then, ginawa ko na siyang initials nung business, di ba? LA Sauce. So parang naging parang double meaning siya. Parang from LA, di ba? Los Angeles. Kasi sa US kasi, sa LA kasi mahina yung audio. Ito. Mahina pa ba? Mahina. Hello. Okay naman, sir. Okay. So, sa LA kasi nagsimula yung yung sikat na sneaker laundry ng sapatos.
So doon sa doon sa LA. Kaya nung binrand ko siya ng LA Sauce Sneaker Laundry, nakakatuwa kasi galing talaga ako sa LA noon kasi at that time nagbukas ako ng store sa LA nung Aqua Swiss. So pag-uwi ko, that was 2018. Nung ni-launch namin tong LA Sauce Sneaker Laundry, may mga nag-comment sa akin, may mga nag-message sa akin kung dinala ko ba raw yung LA Sauce Sneaker Laundry from LA, from the US. So natuwa na naman ako dahil yun nga, 'di ba? Parang ang every time kasi may ginagawa akong brand, gusto ko na magkaroon ng certain parang ano sa kanila, vibe sa kanila na international brand yung kinikerry ko. So sa branding, it's not only sa pangalan or sa logo. You should also have the branding sa store ninyo. One example, ito yung store ni LA Sauce. So, ito, makikita ninyo na maraming mga sneaker laundry or sneaker repair store sa labas. Pero, ano yung ginawa ko dito? Di ba? Makikita ninyo, gumawa ko ng something distinct dito sa store. 'Di ba? Na para pagka nakita niyo yung green, yung grass wall, 'di ba? Na nandoon yung logo. Tapos may makikita ka diyan, 'di ba? Na parang may malaking karton ng sapatos, 'di ba? Parang Nike box, 'di ba? Yung makikita mo sa store. So, 'yan yung parang naging branding ng store ko na pagka nakita mo yung store ko, meron niyang malaking parang shoebox, 'di ba? Si LA Sauce yun. Diba? So, para matandaan ka ng mga customers mo na, pagka nakita mo yan, ay, meron pala si LA Sauce dito sa dito sa area na to. So, ang branding is not only sa name, not only sa logo, but also sa store mo, sa look mo, di ba? Parang tayo, di ba, yung personal branding natin. Personal branding natin, hindi lang naman nasa pangalan mo, hindi lang naman nasa ano mo, pero nasa the way you dress, di ba? You need to dress successful in order for you to be successful, di ba? So, kumbaga parang kailangan mong bihisan yung sarili mo, di ba? Same goes with the branding. Kailangan mong bihisan yung branding mo na hindi lang nagtatapos doon sa logo, 'di ba? Kaya makikita ninyo maraming mga brands na international brands, 'di ba? Kilala sa gulong, 'di ba? Yung Michelin, 'di ba? Yung Michelin na gulong. Pero naka-create siya dahil sa quality, naka-create siya ng Michelin star na brand, 'di ba? Yung pagka sa mga restaurants, pagka kumain ka, may Michelin star to, ibig sabihin masarap to, high standards, 'di ba? Yun yung sinasabi ko na nag-scale yung brand niya na kahit nagulong yung brand na yun, umabot dun sa umabot dun sa award level na na branding, 'di ba? So, yan yung tatandaan niyo when you're thinking of your brand. So this is also a brand that we conceptualize alongside with our Japanese partner na sa Japan. Ayan, makikita niyo, 'di ba? Kurimi is very simple, 'di ba? It's a slang word of creamy. Diba? Kasi mga Hapon hirap magsalita ng English, 'di ba? Yung English nila ng creamy, 'di ba? So that's the word, 'di ba? Yun yung ginawa namin branding, Kurimi brand. It's a Japanese milk tea brand. Pero makikita ninyo, 'di ba, sa very simple, very ano lang yung look niya, 'di ba? Relevance niya, yun nga. Very catchy yung name, 'di ba? Lagi niyo matatandaan. Yung creamy means yun nga, yung mga drinks mo is yun nga, maganda yun. Yung creamy yung drinks and all. So it resonates to your market. Scalability wise, it's also scalable, 'di ba? Yung Kurimi na brand, 'di ba? It can have an ice cream product, 'di ba? And the different coffee products, 'di ba? Basta creamy, 'di ba? So any drinks na creamy. So
it can evolve yung branding niya. So yan yung one example rin of doing your brand. 'Di ba sabi ko kanina na hindi magtatapos ang brand mo sa brand lang, 'di ba? So you need to have a unique look, especially sa stores. So this is a sample of our store. Makikita niyo dito sa left side, yung store namin na yan. Yan yung nag-viral noong 2022. That was ECQ pa tayo noon, ECQ level, hindi pa lahat pinapalabas. Kami lang yung store along the Scout area malapit sa Tomas Morato na pinipilahan ng ECQ period. Yung pila that time umabot ng mga 2 to 3 hours ang waiting time nung pila at that time. So yun yung sinasabi ko, you need to think of something unique doon sa brand ninyo para humina yung audio. Hello. Okay naman sa akin, sir. Ayan. So, ayun, you need to have a certain uniqueness. So I'll play lang siguro natin na. Ayan, video of the brand. Yung meaning ng character sa logo is yun na yun, Kurimi. Parang siya, parang Japanese character siya na pag binasa mo, Kurimi rin yung meaning. So, ayan, nakita nyo na pagka nag-iisip nga kayo ng brand, yun, from the logo itself, you need to think of even the branding of the store. Kaya pinapakita ko sa inyo to is para makapag-scale kayo. We are now looking into opening a branch in the US and also sa Japan nung Kurimi kasi nahuli siya nung we were supposed to launch Kurimi sa Japan noong 2019 kaya lang bigla nagka-pandemic. So nauna muna dito sa Philippines. So ngayon we're ready to scale in and open the branches in in Japan. So yun yung sinasabi ko, di ba, na kailangan tingnan ninyo is yung branding ninyo mag-scale up ka sa international market. Ito na yung sinasabi ko sa inyo kanina na I would say ako para sa akin lang naman, hindi ko alam kung sa iba bad brand name. Kasi para sa akin, 'di ba? Oo, nakakatawa, 'di ba? Nakakatawa, makaka-relate ka kasi madali mo matandaan. Grill of Thrones is parang Game of Thrones, 'di ba? Yung Shogo, parang yung Shogo na hotel, 'di ba? Yung Starbucks is parang Starbucks, yung itsura. Kaya lang para sa akin, it's not scalable, 'di ba? Kumbaga parang oo, yung Game of Thrones siguro para doon sa mga fans lang ng Game of Thrones, 'di ba? Naiintindihan nila yung logo ng Grill of Thrones, pero wala siyang walang sense, 'di ba? Pagka naisip mo hindi siya nakaka kumbaga matuwa man yung nakapunta ngayon pero hindi siya yung scalable in the international market, 'di ba? Same goes with Shogo, 'di ba? Ginaya niya lang yung itsura ni Shogo. Tapos parang nilagay niya siomai tsaka ano ba to? Sago or what, di ba? Ayun, sayang oras sa pag-develop ng brand. Ayun, di ba? Parang hindi siya yung mapagmamalaki mo na branding, di ba? So, yan yung mga sana wag nating gayahin na yan yung pang mga short term lang mga pwedeng kumita ngayon pero bukas wala na, di ba? So
Although si Shogo, malaking ano yan, malaking kumpanya yan. Pero hindi ko lang alam bakit ganyan yung ginawa niyang brand. Si ano yan, si Master Shoma yan. Siya yung gumawa nitong ano, itong brand ng ano, Shogo. So para lang naman sa akin, hindi para sa akin hindi siya good brand name to launch. You have any questions? Okay, sir. Ayan. So, So, guys, ask lang if you have any questions, okay? ayan. So, ito, a few ano lang naman, few challenges looking for a reliable supplier, di ba? Ito, parang may mga iba dito na nag-post kanina, nandyan rin itong mga to eh. Quality assurance, di ba? Pag naghanap ka ng supplier, kailangan titingnan mo yung consistency ng produkto niya, di ba? Hindi yung porket mura or porket ano, doon ka na magpapagawa. Siyempre, kailangan tingnan mo pa rin talaga yung quality ng produkto mo kasi nga yung brand mo ang masisira once na pumalya, di ba? Malfunction yung product niyo. So, quality is very important. Number 2, yung regulatory compliance. Yan yung sinasabi natin kanina, di ba? Yung ano natin, di ba? Yung FDA, di ba? Kailangan may FDA, kailangan may kompleto yan sa business permits, di ba? So, yun yung hanapin nyo sa mga supplier ninyo. Transparency, di ba? Yung visibility into ingredient sourcing, supply chain is needed, di ba? So, sa cost management naman, kailangan supplier nyo, syempre, binabalanse rin yung cost and quality, di ba? Kasi syempre, hindi naman porket maganda sobrang quality, sobrang mahal na rin yung produkto. Hindi ka naman makakabenta. So, kailangan marunong rin pumalanse yung supplier ninyo when it comes to sa pagko-costing. Yung supply chain stability, ensuring a stable supply, di ba? To avoid disruption. So, dapat yung pipiliin ninyong supplier, kailangan yung alam nyo na pagka lumaki kayo, makakasabay sa inyo. Hindi yung biglang mabibiting kayo na hanggang dito lang. So, number 6, yan, yung ethical practices ng supplier, di ba? Kailangan titingnan nyo rin, baka mamaya unethical naman siya makipag-deal with business. Baka yung mga sikreto ninyo, kinikwento na pala sa iba. So, yun rin, titingnan nyo rin yun. So, ito yung sinabi ko kanina, 'di ba? Kailangan kaya mag-scale up ng supplier ninyo pagka lumaki na yung production ninyo. Communication, very important din na yung supplier ninyo anytime or every time you need to talk to them, easily you can communicate with them kasi baka mamaya may problema na yung produkto, hindi na-address kaagad. Customization, suppliers should collaborate on product innovation. So, even your suppliers would importante na magaling rin mag-innovate yung supplier ninyo kasi siyempre umaasa rin kayo sa kanila kung ano yung next level or next product line na ilalabas nila. Reputation, evaluating the supplier's reliability. Siyempre, titingnan nyo rin kung gaano katagal na rin yung supplier ninyo sa market. Baka bago lang siya, hindi natin masabi na baka biglaan mawala kayo. So, hindi siya magiging reliable dun sa pagsusupply sa inyo. So, yan lang naman yung mga pointers lang naman yan on looking for a reliable supplier. So next, ito, may konting may konting advertisement lang ako. So yung brands worldwide, ito yung marketing arm natin that helps us promote our products and also our services, di ba? Yung products natin kasi yan, we do cater to facial care products, di ba? Yung mga creams, mga lotions, toners, nagpo-produce tayo niyan. We also do that for other brands. Kung kunyari gusto ninyong magkaroon sarili ninyong brand. Personal care, di ba? Yung mga body care, body wash, scrubs,
hair care, shampoos, conditioners, deodorants, hand care, hand wash, mga creams. Ito, yung even the stretch mark cream minimizer, yan. Before we did this for Watsons. Tayo yung gumawa niyan for Watsons brand. Pero sinusupply natin yan for a trader. Tapos si trader naman nagsusupply kay Watsons. So, ito yung mga products na nagagawa natin apart from mga perfumes, of course. So, foot care, ayan, magawa tayong cleansers, soaps, mga scrubs, mga moisturizing creams. Ito, kung nakikita ninyo yung BioFresh na product sa market, tayo rin yung nagsusupply dyan sa brand na yan. So, ayan, just to show you of how flexible and how wide yung market natin apart from supplying the fragrance oil na nagbebenta rin tayo pa rin ng mga kits ngayon. Yung kung kunyari gusto niyo ng sarili ninyong brand ng kits para sa mga pang direct selling niyo ng perfume ngayon. So we can also sell that sa mga products na yun. If you have any questions, you can proceed with your questions. Kumaga parang ano sir, no? Ang daming produkto, everything under the sun, so long as if you have something in mind, you can ask Sir John din kung kaya nila. Baka may mga wala pa dyan, Sir John, you know? Actually, hindi yan lahat. Just to give you an example. But we produce products, anything from hair care to foot care, anything we can produce, even pet care, nagpo-produce tayo ng pet care. As long as pumasok siya dun sa cosmetic manufacturing license natin kasi nasa cosmetic industry yung license natin. With regards to sa question ng yung nag-accept ba kayo ng small seller with the minimum MOQ for rebranding, napag-uusapan naman yan. Depende kasi dun sa product lines eh. May mga product lines kasi na kailangan may mga product lines tayo na kailangan mga 1,000 pieces minimum order per variant. Pero pagka kunyari sa mga perfume or sa mga ibang product lines, may mga naman, pwede naman tayo mag-lower dun sa 1,000 na MOQ. Sa FDA assistance, we can help naman with the FDA assistance. We can also refer company that applies the FDA, tapos we can provide na the necessary mga specifications na kailangan for the application. Para po ba kayong Cosmolab? Hindi ko alam kung si Cosmolab kung ang hindi namin ginagawa is mga makeup and lipsticks, mga color cosmetics. Pero anything sa personal care, ginagawa namin. For example, meron kayong nakitang produkto sa abroad na let's say moisturizer siya na may vitamin E or merong collagen or what, we can develop that for you. Tapos under your brand na. May products kayo available for resale? Meron naman yata, meron. Siguro just contact na rin sila Brands Worldwide. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung natin. And CLD, pati si CLD Digitals send ni Sir Lloyd yung link natin for the contacts. So ituloy ko lang ng konti yung natin. So ito yung sa key takeaway natin. So ayan, ensure clarity and positivity in your brand name. Aim for a name that stands out and is memorable. Consider cultural and emotional impacts on your target audience. Yan yung importante yan pagka mag-scale up ka sa international. Final thought, yun. A strong brand name is a crucial foundation for building a successful business in the Philippine market. Not only in the Philippine market but also in the international market. So, ayan, nag-ano na si Sir Lloyd ng link pagka sa mga queries ninyo para mapag-usapan natin.
NDA po if magpapagawa. Yung NDA pwede naman depends on the ano yan, depends on the customer kung ano yung mapag-uusapan natin dun sa products ninyo. Then yung next. Ayan na. So ito yung ano natin, yung contacts natin if you need to get in contact with me. Pero yun nga, mas maganda dun sa forms ni Sir Lloyd para mas madaling may malalagay na kung ano yung mga concerns ninyo. So I'll leave you with a quote from Debbie Mailman, a designer and a branding expert. In a world where products and services are becoming more and more similar, a brand is the only thing that differentiates you from your competitor. So, yun yung lagi niyong tatandaan na yung brand name niyo, yan talaga yung sinasabi ko nga na magdi-differentiate sa inyo. Mawala na yung lahat, di ba? Mawala na yung mga ibang supplier. Kahit mapalitan ka ng supplier, basta nandun yung brand name ninyo, yun pa rin yung bibili ng tao. Di ba mananotice niyo yung mga ibang pagkain, yung brand nyo, parang minsan sasabihin nyo, ba't parang lumipis tong chips na to or nag-iba yung ano. Pero binibili mo pa rin siya because of the brand, di ba? Kasi yun yung gusto mong brand. So, yun yung very important dun. So, ayun. Thank you very much. Thank you, Lloyd, for inviting me. Thank you, Sir John. So, as next instruction, guys, if you guys are would love to have a second round of like conversation with Sir John, mag-fill up lang po tayo sa form so that mabilikan po tayo nila Sir John kasi kailangan na po talaga natin mag-build ng brand. And these products are, maganda actually. Hawak namin yung ilang mga produkto nila Sir John and I would say na ako ay testimony na maganda talaga. We are actually, meron kami ditong face cream na ako ginagamit ko talaga. Ang fresh ko tingnan. Sa may ano na yun ha. So, if you guys are interested, please fill up the form and then yung group nila Sir John will actually call you afterwards. Sir John, ano pa? Usually, sir, mga ano daw yung MOQ per product? Usually ang MOQ namin is 1,000 pieces per variant. Okay. Pero depende yan sa product. Pagka kunyari medyo high price product, yun, minsan kunyari mga creams siya na medyo high price, pwede tayong mas lower quantity doon. Alright, sige sir. And then for those naman na gustong mag-rebrand, ay ano tawag nito? Mag-resell, pwede rin naman sir. Pwede. Minsan ang lowest quantity na nabibigay namin kahit hanggang 100 pieces per variant. So depende. Pero sir, pag resell, ibig sabihin lalagyan lang nila ng bagong brand, is it? Or yung pa din yun? Yun, minsan gano'n kasi kung kunyari gusto nyo with the same formulation na pwedeng lalagyan na lang ng bagong brand. Pero i-apply pa rin natin sa sa FDA para magkaroon siya ng sarili niyang FDA dun sa brand niya. And what I love about Sir John kasi napakadami niyang fragrance oil. Is it Sir John? Fragrance oil? Yes. Kasi yung mga fragrances na yun, talagang quality talaga siya. Na tipo makakagawa ka ng, item na kakaiba yung amoy. Ganun. Kasi yung fragrance oils kasi natin, from fine fragrances, meaning ng fine fragrances, mga yan. Kunyari, duplicate of Jo Malone or duplicate of Hugo, meron mga ganon. Or meron rin mga specialty fragrances na kung kunyari mga odor eaters yung gusto mo, yung nakakain ng mabahong amoy, amoy ng sigarilyo, kayang kainin. Meron mga ganon. Meron rin tayong mga amoy gourmet scents. Meron tayong amoy tsokolate, meron tayong amoy cookies. So, amoy coffee. So, masyadong malawak. We carry more than 700 types of fragrance oils. So, wow, okay. Kayang-kaya yan. Kahit anong produkto gusto mong ilabas, kahit anong amoy gusto mong ilabas, pwede nating supplyan. And super easy to talk to sila Sir John. No? So, kumbaga kapag mag-build kayo ng brand, kailangan nyo rin ng consultation with him. He's the perfect person to actually talk to.
Yeah, yun, sir. So again, if you are interested, no, mag-ano lang kayo, contact Sir John with the number na naka-flash po sa screen, and then or mag-fill up lang po kayo sa form. Okay? So for guys, may natutunan ba kayo today with branding, no? So hindi ako makapaniwala kay Sir John, napakadaming kwento, di ba? Hindi ko alam kung saan niya pinagkukuha yung mga kwento niya. Chismis. Storyteller talaga to Sir John. Pasalamatan naman natin si Sir John, guys. This is his first time, no, na lumabas ulit sa Zoom. Baka naman, guys. Pasalamatan natin Sir John. So, Sir John so sa pag-in-invite ka pa po namin sa mga susunod na mga talks with regards to branding, hopefully, sir, makapag-share pa po tayo. Thank you. Okay. So, any last words, sir, or takeaways? Ayun lang. Sa mga nagbabalak pa lang, 'di ba? It's never too late or never too early to start your own brand. So, si KFC nga, 'di ba? 80 plus na ba siya nung ni-start niya yung KFC? So, hindi mo talaga masasabi na That's true. just one product or just one brand. Pagka nag-click yun, yun na. That's the start of something big. Oo. Hindi, tsaka ngayon, Sir John, sa mga sellers ngayon, more on ano talaga kami, mga general merchandise. Pero now that you guys have the skill for selling, di ba, what's stopping you to build your own brand? So this is the perfect time na. And may reason kung bakit tayo nandito ngayon. At nagantay na mahabang oras para sa webinar. Sir John, salamat ha. Thank you. Okay. Let's have a picture first with Sir John kasi this is his first time. Can I invite everyone na labas naman kayo para makapag-picture tayo with Sir John? Thank you. Hold on. Picture. Guys, pwede ba? Labas naman tayo dyan. Thank you, Will. Ayan si Sahid. Hi, Sahid. Si Ann. Ako si Ann. Kita na natin. Si Jerome. Miss Elisa, syempre. And then sila si Aris. Si Ann. Aris. And Edner. And then si Leslie. Okay, guys. Can we just take a photo? Okay, 1, 2, and 3. Okay, sige. Yun lang naman. Maraming salamat sa lahat ng umaten. So tonight, guys, meron tayong webinar with Coach Mark Lee. Ang topic naman natin is content creation. So that's for, I think, batch 16. So yun, maraming salamat for joining us today. Sir John, thank you. Thank you. Para pa kayo naman, Sir John. Okay. Salamat everyone. Mag-brand na kayo. This is the perfect time. Sahid, Aris ha. Let's go for branding. Okay, bye guys. Yan. Okay. Ano sabi? Thank you, Sir John. Okay. May PM ako, sabi ni Queenie. Okay, say Queenie later. Mag-ano lang ako. Thanks, Belle. Si Liza. More ano na tayo, more branding na tayo ngayon talaga. Okay, hold on. Okay. Bye.